Kahit nga may calamity, sinisiraan niyo pa ang Pangulo, nag-fake news pa kayo. Ang dami ng fake news eh. Hindi ba kayo nagsasawa sa fake news? Katulad na lang ng sinasabi niyo nagbenta ng 20 pesos na bigas. My goodness, ang daming hinihatid ng Pangulo na tulong. Ngayon, no? Kita nyo, kahit na minumura ng mga DDS, si PBBM, aba, ang daming tulong sa Davao City, no? Diyan ka makakita. Isang Pangulo na hindi tumitingin, no? Hindi tumitingin sa kung sino mang tao, mga nandyan, kung DDS man o hindi man niya kaalyado. Hindi niya tinitingnan yan kasi ang Pangulo natin ay isang mabuting tao. Pangulo siya ng lahat. Diba? Mysterious, hello po Admin Rich, laban lang. Opo, laban lang tayo. Wala po sa ating makakapapabagsak, no? Dahil tayo po ay nasa katotohanan. Sabi nga, kapag ikaw ay nasa katotohanan, hindi ka dapat matakot. Continue lang, no? Ipaglaban ang katotohanan at i-expose natin ang mga fake news nitong mga DDS na napakaraming fake news na ginagawa ng mga DDS. DDS utak luga, DDS TANGA. Parang ano yun parang kanta ni Yolo yan DDS utak luga, DDS tanga-tanga, DDS utak luga, DDS tanga-tanga. Utak, ano yan yung kanta yan ni Yolo, di ba? Sabi ni Aldrin, BBM ka, ma'am? Opo, BBM po. No? Pro-admin po tayo. Pro-government po tayo kasi hindi po tayo NPA. Ang mga lumalaban lang po sa gobyerno ay mga NPA. No? NPA lang yon. Pag NPA, tiyak lalaban yan sa gobyerno. Sabi naman ni Asia Salvador, may nagawa din mabuti at masama si Duterte, ma'am. Oo. May nagawa naman siyang mabuti kahit paano, pero mas marami siyang nagawang masama, no? At yung nagawa niyang mabuti ay hindi pwedeng matakpan ng sobrang kasamaan, no? Kumbaga dahil sa sobrang kasamaan ng ginawa niya, yung kabutihan na ginawa niya ay hindi kayang matakpan ang kasamaan na kanyang ginawa. Talagang super dami ng kasamaan na ginawa niya. Kumbaga sa porsyento, halimbawa 10%, no? Yung halimbawa maximum 10% ng kabutihan. Ilang porsyento lang ng kabutihan mayroon siya? 1%. Sa 10, 1 lang. Tapos may ano pa yan, may kasinungalingan. Hindi pa talaga lahat totoo, no? Yun. Sabi nga ni Percy Lapid, di ba? Ang sabi ni Percy Lapid, kailan nagsabi ng totoo si Duterte? Meron bang sinabing totoo si Duterte? Wala, puro daw kasinungalingan. At si Duterte, hindi siya naglingkod sa bayan. Ang bayan ang naglingkod kay Duterte. Tayo ang naglingkod kay Duterte. Pinaglingkuran natin si Duterte. Pinaglingkuran ng bayan si Duterte. At si Duterte, ang ginawa lang ni Duterte ay yun bang mag-take advantage sa lahat ng kanyang makukuha sa mga Pilipino sa Pilipinas. Yun ang nangyari. Yan ang totoong nangyari. 6 na taon ni Duterte, binudol niya ang mga Pilipino. Magaling lang si Duterte, gano'n, no? Magto-talk to the people pagkatapos magyayabang-yabang. Magyayabang-yabang siya sa talk to the people. Tapos yung mga tao naman, budol naman. Akala totoo. Pagkatapos, yun pala, pinagbubudol lang pala tayo. Diba? Ito, ano natin guys, no? Yung kung paano si Duterte mag-response sa pagdating sa mga tinatawag na bagyo. Paano siya mag-response? Ito mga DDS, reklamo-reklamo, no? Sa kay PBBM, pero kita niyo naman mga kaibigan, si PBBM 24/7 yung response ng gobyerno, no? 24/7 mga kaibigan, hindi nagpapahinga. 24/7, lalong-lalo na kita mo naman, no, itong sunod-sunod na lindol, guys, no, sa bandang Mindanao. Ang gobyerno natin, anong sabi? Instructions ng Pangulo, 24/7 ang tulong.
Paano magagawa yan? Paano na hindi magpapahinga? Siyempre, may mga ano yun, mga shifting, no? Merong nighttime, may night duty, merong day, no? Daytime ang duty. Ganun yan, no, mga kaibigan. Yan ang direktiba ng ating Pangulo. Bawal magpahinga, no? Kailangan ay ang kanyang mga tauhan ay mag-deliver talaga, no, sa mga nangangailangan 24/7. That's our president na hindi nagawa ni Duterte. Diba? Hindi nagawa ni Duterte yan, guys. Sa totoo lang, no? Hindi nagawa ni Duterte yan. Dahil si Duterte, tulog. Tulog siya. Tulog siya, guys, no? Tulog na tulog. Mysterious, yes, duwag si Digong. Opo, duwag po si Digong. Duwag siya, no? Maliliit lang ang kaya. Correct ka dyan, mysterious, no? Duwag talaga si Digong. Correct ka dyan, no? Yan. So, sabi naman ni Jessa May Villafort, nang dahil kang Digong, ang Duterte, mas nawala po ang mga mandrugas. Oo, ang sabi nga, no? Ang pinaka pandrugas daw na hindi mo pwedeng mapatawad ay ang Parmali. Ang pandrugas ni Duterte at ng kanyang mga alipores sa pamagitan ng Parmali. Yun daw ang korupsyon na talagang hindi mo pwedeng patawarin. Bakit? Kasi guys, yung Parmali, ayan yung panahon na pandemic. Na supposed to be, kung ikaw ay magnanakaw, kung kawatan ka, eh dapat, ano mo muna yung pangawat mo, yung pagnanakaw mo, yung pagkikrave mo sa pagnanakaw, dapat medyo iwaksin mo muna. Bakit? Pandemic yun eh. Yan yung panahon na ang mga Pilipino kailangan ng tulong. Yan yung panahon na nangangamatay ang mga Pilipino dahil sa COVID-19. Walang mga trabaho, ang mga Pilipino nasa loob ng bahay, walang mga trabaho, naka-lockdown, madami na didepress na pagkatapos pag nanakawan mo pa. Oh, yan yung sinasabi nila na napaka-worst na korupsyon na nangyari sa Pilipinas in the history of the Philippines. Kasi pandemic yan, my God. Saan napunta ang iyong empathy? Saan napunta ang iyong mercy na nangangamatay ang mga Pilipino? Nag-take advantage ka, ninakawan mo. Diba? So, yan talaga mga kaibigan, ang sinasabi ng mga tao, no? Kahit yung mga political analyst, kahit sino, yan talaga ang korupsyon na super, mga kaibigan, na talagang korupsyon na talagang hindi mo pwedeng patawarin. Kasi nga, pandemic yan eh. Supposed to be. Kung uulitin ko, kung ikaw ay greedy sa pera, ipagpaliban mo muna yan, yung pagiging greedy mo sa pera. Tumulong ka naman muna sa kapwa mo kasi nangangamatay ang mga Pilipino. Diba? Nangangamatay ang mga Pilipino, walang mga trabaho, nakakulong sa bahay, kasi lockdown, walang makain, pagkatapos pinagnakawan pa. At tinolerate pa ni Duterte. Diba? Kaya nga mga kaibigan, si SOJ Boying Rimulya ay ano niya yan eh, bubuksan niya yan guys, no? Bubuksan niya ni SOJ Boying Rimulya. Dahil kailangan talagang buksan yan, no? Yang Parmali na yan. Dahil yan po, no? Ang pinaka-worst na pagnanakaw sa gobyerno, no? Sa politika. Yan po. Talagang kailangan pong buksan yan, no? Kailangan po yan halongkatin. So, ito mga kaibigan, no? Bakit kailangan halongkatin, no? Itong Parmali. Okay, tingnan natin na. Bakit kailangan halongkatin itong Parmali na to? Tingnan po natin. Okay. Yan po kasi mga kaibigan, ang nag-utos po niyan, no? Sandali, ano lang natin yung ating source. Parmali issue. Halongkatin yan guys eh. Itong Parmali na to, no? Itong issue na to ng Parmali, hahalongkatin to, no? Kasi kailangan po talaga itong mahalongkat ulit dahil pinabayaan po ito eh nung panahon, no? Nung panahon ni Duterte. Hindi sila naging transparent at ayaw, no? Ayaw ni Duterte na talagang ito ay halongkatin, no? Kaya ngayon nakakatuwa dahil ito ay bibigyan ng ng pansin, no?
Okay. So, so, itong mga procurement, no, mga overpriced na mga face mask at saka mga face shields, no. Ayan yun mga kaibigan, no. During Duterte administration ay eto nga mga kaibigan, ginawang legal ang korupsyon, no. Sa Duterte administration, ginawang legal ang korupsyon sa pamagitan ng pagbibigay sa Pangulo ng so much power, no, sobrang kapangyarihan para daw merong freedom, no, ang Pangulo na mapabilis yung mga pagdidesisyon patungkol sa mga procurement, patungkol sa mga budget, no, ng COVID-19. So ginawa po na legal ang korupsyon, no, na hindi na kailangan ng maraming mga cheche-boreche o ang Pangulo may power na siya para makapag-decide. So, yan po mga kaibigan, no? Yan po yung pinakamalaki, no, nakatiwalian, yung Parma scandal sa Duterte administration. So, ipaparinig ko sa inyo guys itong video. Hindi ko napapakita sa inyo, ipaparinig ko na lang, no? Pakinggan po natin. Malaking katiwalian ang Parma scandal at pinakamalaking katiwalian Parma scandal at naniniwala siyang si dating Pangulong Duterte umano ang utak sa manuwalyang pagbili ng COVID-19 medical supplies. Inirekomenda ng naturang mambabatas si dating Health Secretary Francisco Duque III na maging witness para idiin ang dating Pangulo sa nasabing kaso. Si Juan Encina sa balita. Itong nangyari sa Parmali is the biggest scam. It was masterminded by the president of the state. Si Gordon yan. Without batting an eye. It would never have happened without him. Kumbinsido si dating Senator Richard Gordon na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang utak sa maanumalyang pagbili ng COVID-19 medical supplies mula sa kumpanyang Farmally Pharmaceuticals. Kahit kumambyo pa si dating Health Secretary Francisco Duque III sa pahayag nito sa pagdinig sa Kamara Kamakailan na si Duterte ang nagutos na ilipat sa procurement service ng Department of Budget and Management mula sa Department of Health ang mahigit 47 billion pesos na COVID-19 Response Fund. Ayon kay Gordon, hindi makalulusot ang Farmally mess na pinakamalaking kaso ng korupsyon sa bansa kung walang kumpas mismo ng dating presidente. Anya, inamin mismo dati ni Duterte na ito ang nag-atas na ilipat ang COVID-19 fund sa DBM. Nandigan pa si Gordon, nakasabwat at malapit ang ugnayan ni Duterte sa dating hepe ng PSDBM na si Christopher Lau at sa mga may-ari ng Farmally na pamunahin sa mga nakakuha ng kontrata para sa COVID supplies. Magkakasama sila. Ayun mga malitrato, ano ba gusto nyo? Talagang magkakasama sila, pinlano lahat sila para ma-inflict sa atin ang pinakamalaking nakawan sa buong bansa. Ayon pa sa dating senador, maaaring sampahan ng sinumang Pilipino ang dating Pangulo at pwedeng gamitin ang mga testimonya na nasa Blue Ribbon Committee report. Maaari ay tumayong testigo, si Duque, laban ni Duterte, para hindi ito maging sa kaso. Pag sumunod ka, you're liable. So ngayon, the only chance that he can have, and I doubt he can do it, is to become state witness against Duterte. Duterte is really in more trouble than ICC here. Tinakal dito lahat ang ebidensya dito. Boy Dinsina para sa mata ng Agila. So yan po na mga kaibigan, no. Etong kaso na to, hindi to pwedeng baliwalain. Grabe to guys, no. The biggest scandal, no, na korupsyon sa Philippine politics. Grabe ito guys, no. Sabi ko nga sa inyo, ito yung mga maanomalya na mga pagbili, pag-procure ng mga medical supplies katulad ng mga face mask, face shields. Na sabi ko nga mga kaibigan, during that time, no, kahit na pawala na yung COVID, ay talagang nire-require, guys, no, hindi pinapapasok yung mga Pilipino sa mga establishment, nire-require na mag-face shields at talagang kailangan face mask. Sabi ko nga, bakit kailangan pa ng face shields? Face mask na lang. Eh guys, nalaman ko, no, yung aking kaibigan sa ibang bansa, hindi na daw sila nag-face shields, napakatagal na. At marami daw sa kanila talagang hindi na rin nag-face mask. So, ang sabi nga sa akin kaibigan ko, parang OA yung Pilipinas. Kasi, bakit naka-face shields pa kayo? Tapos, todo face mask, no? Yun pala mga kaibigan, kaya naman pala nire-require dahil pinagkakitaan. So, yan po guys, no? Si Duterte po mismo umamin na siya po ang nagpalipat ng pera, no? Biruin mo ha, bawal yun eh. Yung pera ng DOH, ipinalipat sa PSDBM. Kasi, binigay nila yung kontrata sa Parmally.
alam naman yung Parmalee, di ba? Michael Yang, tsaka yung iba pang mga Chinese, no, na napag-alaman na itong Parmalee ay Neophyte Pharmaceutical Company. Ibig sabihin, nag-umpisa lang siya noon, nung panahon ng COVID. Hindi siya talaga kumpanya na matagal na, doon lang siya nag-umpisa sa panahon ng COVID. At ang kanilang pera during the time, mga kaibigan, na sinasabi nila na capital ay nagkakahalaga lang ng 600,000. Kaya nga maraming mga umangal, mga kaibigan, kasi never ito nangyari ng isang neophyte company na nagkakahalaga lang ng 600,000, ang capital ay kinuha para sa bilyon-bilyon na kontrata ng gobyerno patungkol sa mga procurement ng mga medical supplies. So doon pa lang kitang-kita mo na, guys, bawal yun eh. At di ba walang bidding-bidding ibinigay agad sa Parmalee? Kasi nga, binigyan si Duterte ng special power para magawa ang lahat ng kanyang gusto dahil ito daw ay pandemic. So kailangan daw ang Pangulo ay may special power kasi daw para mabilis daw ang pagdidesisyon sa lahat ng mga bagay-bagay. Hindi na daw kailangan ng, ganito, kailangan pagpa ng Congress, aprobahan ng Senado, etc. etc. So kailangan daw may special power. Yun po ang nangyari. Kaya, etong nangyari po sa Parmalee scandal, si Duterte talaga ang dapat managot dito. Unang-una sa lahat, principal, no, na dapat managot si Duterte. Dahil hindi naman ito mangyayari kung hindi niya ito pinayagan. Kaya nga, di ba, nagkaroon ng mga investigation sa Senado. Anong ginawa ni Duterte? Naglabas siya ng memorandum. Ulitin ko na naman, naglabas siya ng memorandum, nagsasabi na hindi pwedeng imbitahin ang kanyang mga cabinet members. Hindi pwedeng imbitahin si Duque at yung iba pa. Kasi nga, ayaw niya na tinatanong ang kanyang mga cabinet members kasi siya ang naglo-lawyer. Siya ang parang nagsisilbing tagapagligtas, tagapagtanggol ng kanyang mga cabinet members. Katulad din ni Michael Yang, di ba? O si Michael Yang, ang daming nagsasabi, bakit mo yan ginawang economic advisor? Alam mo ba na drug lord yan? Alam mo ba na maraming beses na sa mga investigasyon lumalabas ang kaugnayan ni Michael Yang sa mga clandestine ba yun? O clandestine laboratory, mga shabu laboratory sa Davao, meron din sa Cavite at iba pa. Lumalabas ang pangalan ni Michael Yang na meron siyang kaugnayan. Pero anong sabi ni Duterte? Ay, si Michael Yang, ano lang yan eh. Hindi yan drug lord, ano lang yan eh, negosyante yan. Guys, okay lang sana kung walang ebidensya eh. At okay lang sana kung isang beses lang na implicate yung pangalan ni Michael Yang. Kaso hindi eh. Tuwing pag-iimbestiga, andyan Michael Yang, lumalabas yung pangalan ni Michael Yang, drug lord. Pero talagang si Duterte ginawa niya ang lahat ng paraan para protektahan si Michael Yang. Kaya yung ginawa niya para maprotektahan si Michael Yang, ginawa niyang economic advisor. So once na naging economic advisor na si Michael Yang, protektado na siya. Meron na siyang mga PSG. Ang sabi nga ni Asierto, paano na namin iimbestigahan si Michael Yang? Guarded na siya ng mga PSG. Untouchable na. Di ba? At saka si Duterte mismo nagsasabi, ay hindi, huwag nyo yung si Michael Yang. Kasi lang yan, negosyante lang yan. Kita mo doon pa lang, guys eh. Doon pa lang kita mo na eh, na tama yung mga sinasabi sa kabuuan ng pagdinig ng Quadcom. Tama yung sinasabi. Yung conclusion ng investigation ng Quadcom na ang war on drugs ng Duterte ay isang pagtatakip sa kanilang family drug enterprise. Na yung war on drugs daw ni Duterte ay hindi tunay, ito ay pagtatakip lang sa kanilang family drug enterprise. At ito ay pagsupil sa mga kalaban sa business. Yung mga kalaban nila sa negosyo, pero yung kanilang mga kampi, okay lang. Remember si Parohinog? Nalala niyo ba si Parohinog, guys? Diba, ginanon? Nalala niyo ba yung anak ni Parohinog? Anak niya yun eh. Yung babae na hinuli sa kanyang bahay, kwarto yata niya yan, sa Cagayan de Oro yan, di ba? Parohinog, kung hindi ako nagkakamali, Cagayan de Oro. May sinubong siya, di ba? Hindi ko malaman kung ano yung sinubong niya, nakalimutan ko na eh, kung siya buba o ano eh.
Tapos habang inaaresto siya ng mga pulis, anong sinasabi niya sa mga pulis? Sir, nagsasalita siya, no? Kinakausap niya yung, yung mga tao. Nagsasalita siya sa camera, sabi niya, may gusto daw siyang sabihin. Sabi niya, kilala ng Pangulo yung tatay ko. Kilala ng Pangulo yung tatay ko. Alam ng Pangulo. Meron siyang guys, meron siyang gustong sabihin. Alam niyo kung ano yung gustong sabihin ng babae? Nung anak ni Paruhinog? Parang gusto niyang iparating sa tao. Magkasosyo yan. Yung tatay ko at si Duterte. Kaso dumating yung time na itong si Paruhinog, ito yung kwento itong si Paruhinog ay masyado na daw yung parang nagsasarili na at ayaw na niyang magbigay kay Duterte. So mukhang nauungusan, no? Yung itong si Duterte. Medyo nauungusan na daw ni Paruhinog. Ayaw nang magbigay, ayaw nang magpasakop. So ang kailangan, tsaka isa pa, madami nang alam si Paruhinog sa mga ginagawa, sa mga operation ni Duterte. So kailangan ng ganun. Yun yun, guys. Meaning kasi, gustong sabihin ng anak ng Paruhinog, magkasosyo yan dati magkaibigan yan. Same business. Magkaibigan yan. Alam ni Duterte yung trabaho ni Paruhinog. Alam ni Duterte na drug lord yan. Alam ni Duterte na may business yun na ganyan. Kasi dati magkasosyo yan. Kaso nagkalaban na sila. Kasi mukhang si Paruhinog sinusulo na ayaw na niyang magpasakop kay Duterte. Mukhang ayaw na niya magbigay ng malaki. So kailangan na siyang ganunin. Diba? Nalala niyo ba yun, guys? Napanood niyo ba yun? Sandali titingnan ko kung masa-search ko yung babae na yun. No? Anak ni Paruhinog nung siya ay inaaresto. No? Sandali guys tingnan ko kung masa-search ko. Anak ni Paruhinog inaresto. May video yun guys Tingnan ko kung makikita ko pa. Anak ni Paruhinog. Dali babae yun babae. Yung anak niya. Yung inaresto. Mga lumang mawala na yung mga lumang. Sandali, titinan ko sa TikTok. Baka meron. Dito sa, ang dami nang na-take down ng ng Facebook Sandali, titinan ko nga dito sa TikTok. Baka makita ko. Yung Facebook kasi ang daming tinitake down ng mga videos. Na-search ko yun dati guys Napanood ko yun anak ni Paruhinog. Nagkukwento siya tungkol sa meron siyang gustong sabihin na tungkol kay Duterte. Anak ni Paruhinog. Inaresto. Ito. Pero naman kanina, may isinubo ang Vice Mayor. Vice Mayor pala siya. Hindi pa malinaw kung anong sinubo niya. Ilang sandali lang ay may nakuhang puting bagay mula sa kanyang kamay. Dito na siya pinosasan. May panawagan naman ng Vice Alcalde sa Pangulo. Kung walang irregularity, hindi yung nagkakaroon ng warnings ng mga CCTV namin. Wala pong napaputok from our end. I am asking President Duterte to investigate this and Senate of the Philippines. Ano po yung panawagan nyo kay President, ma'am? Medyo maigi. Kilala niya ang papa ko. Ano po? Kilala niya ang papa ko. Sinarado na Sa kalagitnaan ng kanilang Kita nga, pinipigilan siya guys kasi gusto niyang magsalita. Sinarado yung pintuan ng pulis para hindi siya makapagsalita. Ang gustong sabihin ng babae, kilala niya ang papa ko.
Kasi guys, ang ano niyan, ang kwento no, na yung mga kwento niyan, mga kaibigan, na ito daw si Parahinog at saka si Duterte, magkaibigan daw talaga yan. At sila ay magkaganon sa negosyo. Illegal substance. So yun yung sinasabi nung babae. Kilala niya ang papa ko. Kilala niya ang papa ko. Alam ni Duterte kung anong gawain ng papa niya dahil sila ay magkaganon sa negosyo. Pero nung nagkabanggaan na sila sa negosyo, nalalamangan na siya ni Parahinog at mukhang ayaw na ni Parahinog na palamangin si Duterte, no? Pagdating sa negosyo, kailangan na siyang iganon. At saka marami na rin siyang alam ng mga operasyon ni Duterte. Yun guys. So, kita natin, tama yung sinasabi sa Quadcom. Yung conclusion ng Quadcom na itong war on drugs ni Duterte ay ginawa para sa proteksyon, no? Para proteksyonan yung kanilang family drug enterprise. At para i-neutralize, no, yung mga kalaban sa negosyo. At kailangan nilang magpakitang gilas, kailangan nilang magjugi ng marami para ipakita, no, na kunwari totoo yung kanilang war on drugs. Kaya nga para makapaggawa sila niyan, pinagjujugi nila ang mga mahihirap. At marami, no, reported guys, marami sa mga chinugi walang kinalaman sa illegal substance. Walang kinalaman sa illegal substance. Katulad na lang ng 3 years old na batang babae. Katulad na lang ng 7 years old, 12 years old, yung 4 na magkakapatid sa Davao. Biruin mo yung nanay doon, 4 yung anak niya pinagtsugi. At marami pa guys. Anong gawain ng mga pulis? Kailangan magtanim. Magdala ng sachet, magdala ng 38 revolver. Tapos pag may nakita sila na ito pag-alagala to. Sige, para meron tayo ganun. Tataniman. No? Tataniman ng sachet, tataniman ng 38 revolver. Tapos lalagyan na ng karatula. Kinabukasan makikita na nakabulagta. Bakit mahihirap ang target? Kasi ang mga mahihirap hindi kaya na magbayad ng dekalibre na abogado. Alam ni Duterte na kapag mahirap ang mga natsugi, hindi yan makakapagbayad ng dekalibre na abogado. Hindi yan makakalaban sa korte. At takot yan. Takot yan, hindi yan makakalaban. Unlike sa mga mayayaman, hindi siya pwedeng pagtsutsugin ng mga mayayaman. Kasi syempre, may pera yan mga yan. Lalabanan sila yan sa korte. Demanda ka agad mga pulis dyan. Tapos, anong mangyari? Hindi rin nila matsutsugin yan. Syempre, mag-hire na yan ng mga bodyguards. Mayaman eh. So, ang ginawa, mahirap. Puro mahihirap ang mga chinugi. Biruin mo ha. Kahit yung mga first time lang na gumamit lang na, kumbaga, ang nahuli lang sa kanya 1,000. Worth 1,000 lang na S. Ayun, ginano na. Na kung titignan mo, pwedeng magbago yan. Pwede mong ilagay yan sa rehab. Kasi guys, talagang ganun talaga yung ginawa nila. Para ipakita na totoo ang kanilang war on drugs. But ang katotohanan, ito ay pagtatakip sa kanilang family drug enterprise. Yan ang sinabi sa Quadcom. Yung lumabas sa investigation ng Quadcom. Yan ang katotohanan, no? Yan po ang totoo. Yan. Siyempre guys, bakit natin masasabing katotohanan? Yan po yung lumabas sa mga investigasyon. Ang daming nag-testify. Daming nag-testify. Nakita mo ngayon, mga nakakulong. Mga nakasuhan. Di ba? Kaya itong Parmali na ito, no, itong Parmali ni Digong, hindi po ito pwedeng ipagwalang bahala. Kailangan talaga itong mabuksan, no? Kailangan talaga itong mabuklat, itong Parmali na to. Hindi po pwede na hindi ito mabuksan. Dahil ito po ang pinaka malaki at pinaka grabe na iskandalo ng pangungurakot, pagnanakaw. Panahon pa ng pandemic. Grabe ito guys, no? Grabe. Yan. So,
ayan po yan guys. Yung Parmali na yan. Kaya, yan. Tama lang po yan guys, no? O, nakita nyo na, no? Napakita ko na sa inyo yung anak ni Paruhinog. Yan. Yan o. Parmali issue sa panahon ni Duterte, muling sisilipin ng ombudsman. Yan. So, sisilipin po ng ombudsman. Yan. Okay, muling sisilipin ang Parmali issue sa panahon ni Duterte. Ipinahayag ni Ombudsman Remulla na muling sisilipin ng kanyang tanggapan ang controversial na Parmali case na nag-ugat sa administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Ang nasabing issue ay tumutukoy sa umano'y overpricing at substandard medical supplies na binili ng pamahalaan sa gitna ng pandemya na naging simbolo ng kakulangan sa transparency at pananagutan noon. Ayon kay Remulla, mahalagang balikan ang mga ebidensya at huwag hayaang makalimutan ang mga kasong may mabigat na alingaw-ngaw ng katiwalian. No, di ba? Correct. Hindi pwede itong basta-basta na lang kalimutan, no? So, sabi pa nga po ni Gordon, no? Sabi pa ni Gordon, I'm saying he, ex-President Rodrigo Duterte, was part and parcel of a conspiracy to fleece the country of at least, no? Yan. Yan. Oh, nawala, saglit. Biglang may nag-pop up, nawala. Yan. Nasaan na yun? Nawala. Ayan. Kalimutan yan, dahil pang sa grilo. Pakinggan natin, pakinggan natin si Ombudsman. Kalimutan yan, dahil pang sa grilo. Pero hindi dapat makalimutan doon dahil tumagal itong kaso. Kasi alam natin, ang aligaw-gaw at marami nagsasabi na may nangyari nga masama doon. May naging pag-delay sa Senado, pero hindi na umandar mo natin. Pero kailangan bisitahin natin. Correct, no? Bakit hindi na umandar yung pagdinig sa Senado? Kasi pinatigil nga ni Duterte. Diba? Si Duterte ay naglabas ng memorandum at sinabi niya hindi maaari na imbitahin ang kanyang mga cabinet members. At nagalit siya, no? Nagalit siya sa mga senador. Ang sabi niya, sige, subukan ninyo kung ipagpipilitan nyo at magkakaalaman tayo. So, natakot po ang mga senador. Siyempre, presidente yan eh. Natakot po ang mga senador. So, itinigil po nila ang pag-iimbestiga sa Parmali. Ganyan po ang nangyari sa Duterte administration, guys, no? Lahat ng mga katiwalian nila, kanilang pinagtatakpan. At ang nagtatakip pa mismo ay si Duterte. Ang naglo-lawyer pa mismo ay si Duterte. Ganyan po si Duterte. Ganyan po siya paano bang tawag dyan? Ganyan po siya, guys, na ayaw po niyang maisiwalat ang katotohanan. Kanya pong pinagtatakpan ang katotohanan. Dahil? Bakit po? Bakit niya pinagtatakpan? Dahil malamang kasama siya. Kasi kung hindi siya kasama, guys, ibubulat-lat niya yan. Tingnan mo ngayon sa panahon ni PBBM. Si PBBM mismo ang whistleblower, ang nagpasabog ng katiwalian. At sabi niya, mahiya naman kayo. Pagkatapos na sabihin mahiya naman kayo sa SONA, nagpagawa ka agad siya ng sumbong sa Pangulo. Nandun lahat ng mga mapa, buong Pilipinas, nandun lahat ng mga flood control projects. So, ang gagawin na lang ng mga tao, punta ng website, tapos tignan nila yung flood control sa lugar nila. Pindutin mo yung red na nakalagay na report, tapos mag-report ka. So ngayon mga guys, no, sabi ngayon ay umaabot na ng nasa almost 13,000 yung natanggap na report ng sumbong sa Pangulo, no. So ganyan dapat, katulad kay PBBM dapat, kung wala kang kasalanan, dapat ikaw ang magpasabog niyan, ikaw dapat ang magpaimbestiga at ikaw dapat ang talagang mag-initiate na, oy, imbestigahan ito. Pero sa panahon ni Duterte, ibang ginawa, guys. Pinagtakpan ni Duterte ang kanyang mga cabinet members. At ayaw niyang papuntahin sa Blue Ribbon Committee. Pinagtakpan niya. Yan po ang katiwalian na ginawa ni Duterte, no? Kasi kasama siya, no?
So, panawagan po dito no, ni Gordon, panawagan po niya nung nalaman po niya na si Boying Remulla na ang ombudsman. Sabi po guys, no, nanawagan si dating Senador Richard Gordon kay Ombudsman Boying Remulla na muling buksan at siyasatin ang umano'y pagkakasangkot ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kontrobersyal na kontrata ng Parmali. Ayon kay Gordon, naniniwala siyang may sapat na batayan upang panagutin si Duterte sa naturang usapin. Giit niya, very clear ang kasalanan ng presidente. Sabay banggit na mismong si Duterte umano ang umamin sa ilang irregularidad. Sabi pa niya, ako rin nagnakaw noong araw at ako ang nagpa-transfer ng pera sa PSDBM. Sabi ni Gordon. Yan po ang sinabi daw ni Duterte ha. Ako rin nagnakaw noong araw at ako ang nagpa-transfer ng pera sa PSDBM. Dagdag pa niya, I'm saying, he, Duterte, was part and parcel of a conspiracy to fleece the country of billions of money in the Parmali controversy. Yan. So yan po mga kaibigan, no? Hinihimok po niya si Ombudsman Remulla para tingnan ito, no? So dapat lang talaga guys, no, na ito ay balikan. Yan nga, sabi po ni Ombudsman Remulla, balikan, imbestigahan ang Parmali scandal. Yan, dapat nga talaga, no? So, dapat lang yan, guys. Alam ba mga kaibigan, halos si Sara Duterte, nanginginig na ngayon sa takot. Nanginginig na sa takot si Sara Duterte. No? Grabe. Yan. Sobrang nanginginig na sa takot si Sara Duterte. So, Ombudsman Crispin Remulla said on Thursday his office would review the alleged overpriced purchase billions worth of personal protective equipment and surgical face masks from Parmali Pharmaceutical Corporation during the coronavirus pandemic. Remulla said the office of the Ombudsman will look into the controversy. Yan. So dapat lang, no? In May 2024, the Ombudsman said it was unlawful for the DOH to transfer 41 billion to the Department of Budget and Management Procurement Services, PSDBM. So tingnan nyo mga kaibigan, ha? Tingnan nyo. Sino ang ombudsman dito 2024? Si Martires pa. Si Martires ay appointed ni Duterte. Pero ito ang sinabi ni Martires, bawal daw, unlawful ang pagta-transfer ng pera ng DOH sa PSDBM. Pero magtataka ka guys, kasi alam ni Martires na unlawful, pero hindi niya ginalaw yung kaso. Kasi nga, si Martires ay appointed ni Duterte. Ayaw niyang kalabanin, no, si Duterte kasi nga siya ay appointed ni Duterte. Pero kahit siya, alam niya, no, nagsabi siya noong 2024, nagsabi si Martires na unlawful daw ang ginawa ng DOH, no, ni Duque. Unlawful daw ang ginawa ni Duque na pag-transfer ng pera ng DOH sa PSDBM. Oh, kaya nakakatawa, 'di ba? Nakakatawa. Yung mga DDS, "Oy, bakit yung pera ng PhilHealth tinransfer niyo sa ano?" Hello. Oh, ito Parmali Mas malala kayo. Malala kayo. Kasi ninakaw niyo. Oh, at least kami hindi ninakaw. Oh, ibinalik pa nga ngayon yung 60 billion. 60 billion binalik. Yung iba naman ay hindi nabalik, ipinambad sa mga health workers na pinangakuan ni Duterte na babayaran pero hindi binayaran. So, yung pera na iba napunta sa mga pambayad sa mga health workers. Oh, hindi ninakaw. Samantalang itong Parmali, ninakaw. Tinransfer sa PSDBM para nakawin ng Parmali. 'Di ba? So malala kayo talaga, 'di ba? Ito. Remulla said the Office of the Ombudsman will look into the controversy as it seems to have been forgotten. Pero hindi dapat makalimutan talaga itong mga ganitong kaso kasi alam natin mabigat ang alingaw-ngaw at maraming nagsasabi na may nangyari nga na masama doon. He said in briefing following his oath-taking ceremony as the new Ombudsman. Hindi naman talaga ito dapat kalimutan. Unang-una sa lahat, marami ng mga ebidensya na process, no? Dito sa Parmali. Ang dami ng ebidensya. Dabundok na ebidensya. Ang kailangan na lang ay talagang asikasuhin ng ombudsman. Inano to guys pinile ito sa office ng ombudsman
Pero hindi pinansin ng ombudsman na si Martires kasi siya nga ay appointed ni Duterte. Siguro ayaw niyang kalabanin yung tao na nagano sa kanya, naglagay sa kanya doon. Hindi niya kinalaban, kaya ayaw niyang imbestigahan. Kasi siya ay marahil tumatanaw ng utang na loob, which hindi naman dapat, kasi dapat mas loyal siya dapat sa mga tao, sa mga Pilipino, kaysa doon sa nag-appoint sa kanya. Diba? So, meron na itong pagdinig sa Senado, ngunit hindi na umandar mula noon. So, kailangan natin bisitahin. Yan po ang sabi ni Ombudsman Remulla. Okay. Last week, 3 former PSDBM officials pleaded not guilty in connection to the alleged overpriced purchase. Asked if cases may be filed against former President Rodrigo Duterte over the Parmali controversy, Remulla said he did not know yet as this will depend on the evidence. Hanggang saan tayo abuti ng ebidensya, doon tayo tutungo. Sabi po ni Remulla. Yan. So, Remulla, however, said he would prioritize the investigation into anomalous flood control projects, no? So, yan, priority pa rin niya yung flood control projects, no? Pero hindi po papabayaan ang Parmali. No? Kailangan po ito ay tignan, no? Yan. So, yan po mga kaibigan. Dapat lang yan, no? So, tingnan po natin to, si Duque. Yan, si Duque po tingnan nyo to si Duque to. Pag nangyayari sa mga tao yung dyan, because bukod doon sa mga problema na sa ICC, ito ang pinakamalaking kaso ng, it is the case of the century, the corruption century, which happened at the time when people were dying, when people were sick. They had the temerity to try and steal money from the people of this country at that time. This is the height of evil. And who perpetrated it? Who perpetrated it? It is the president who is now accused of killing so many people. He is an embarrassment to the country. Now in other news, calls grow to hold former President Rodrigo Duterte accountable over the Parmali scandal. This after former health chief Francisco Duque III revealed it was Duterte who authorized the transfer of billions of pesos of funds to the procurement arm of the budget department during the early days of the pandemic. The funds were then used to purchase overpriced medical supplies. Former Senator Richard Gordon, who led the Senate probe on the scandal, asserts there is enough evidence to charge the former president. Former Senate President Franklin Drilon Duque's move to drag Duterte is his way to save himself. Duterte was being protected by Duque all these times. Ngayon, na-realize niya na under the law, ang presidente lang ang pwede maglipat ng pundo, hindi ang sekretaryo. Kaya sinabi niya, utos ito ng Pangulong Duterte. Duterte has yet to comment on the issue, but his former chief of legal counsel is coming to his defense. Salvador Panelo says Duterte's transfer order was in accordance with the law and was urgently needed at the time. Diba? Sa mga tao yung dyan. So, yan po ang inano nila, no, na yung mga nagtatanggol kay Duterte. Sasabihin, ito, nasa batas yan. Pero, sinabi na po ng ombudsman mismo, si Martires, ito ay unlawful. Unlawful naman talaga yun eh. Wala ka pang nakita in the history of the Philippines, no, na ang budget ng DOH ita-transfer mo sa PSDBM. Wala pang nakita, wala pang ganun guys, no? Nangyari lang yan sa panahon ni Duterte. Unlawful talaga yan. Kahit si Martires na kanyang appointed ay nagsabi na ito ay unlawful. Pero hindi niya inano yung kaso. Hindi niya tinatch yung kaso. Kasi nga, si Duterte ay matatamaan, no? At kahit nung hindi na presidente si Duterte, dapat pinupurso niya kasi hindi na presidente si Duterte, di ba? Pwede nang kasuhan. Hindi pa rin niya inasikaso. Hanggang sa nag-retire na lang siya nitong tong July. Wala pa rin talaga. Hindi pa rin niya talaga naasikaso yung kaso. Kasi simple lang, ayaw niya talaga. Ayaw niyang asikasuhin yung kaso. Itinambak lang niya. Kasi nga, dahil kaalyado niya si Duterte. Di ba si Sara nga? Si Sara nga, di ba? Anong sabi niya dun sa yung nag-death threat si Sara? Wala naman daw siya makitang wala naman daw siya makitang death threat doon sa sinabi ni Sara. Di ba? Talagang pag Duterte, hands off siya. Pag Duterte, wala siyang makikitang masama, no? Sa ginagawa. Kahit na malinaw na may death threat. Yan po si Martires, ang appointed ni Digong. Diba? Yun lang yan guys, no? So, pero ngayon, na wala na sila sa katungkulan, hindi na sila pwede maghawd-hawd
Ayaw na mo paghawd-hawd diri kay dili na ninyo administrasyon, no? So ayaw na paghawd-hawd. Kanang inyong gibuhat bisan sa ICC naghawd-hawd mo. Oh. Sige mo pamalikaso ninyo ang mga judge sa ICC. Sige mo post sa bisan unsa. Igno ninyo na ang judge sa ICC bitya og naong bisan unsa na lang oy. Wa gid mo na nagrespetar. Wa gyud. Agud unsay nahitabo kay Duterte? Oh, denied ang interim release. Kay di man mo kabalo magrespetar. Oh, wa man may respeto. Oh, ba? Sorry sa mga Tagalog Sorry. Bisaya po 'yun. Pareho po kasi kami ng salita ni na Duterte kasi taga Mindanao po ako. I'm from Mindanao, no? At nag-migrate lang po kami dito 1979, no? So, yun lang po. Pero lahat po ng ang aming roots, lahat po Mindanao, no? Kami, yung mother ko lang po yung nag-migrate Lahat po ng mga kapatid niya nandun sa Mindanao lahat. Yung mother ko lang ang nag-migrate, no? Sa Manila. Gusto kasi ng mother ko tsaka father ko, sa Manila na kami mag-aral. So, nag-migrate kami, pero talagang Mindanao po kami, no? Bisan karon kabalo pa ko mag-istorya sa Bisaya. Kabalo pa ko, no? Maka-istorya pa ko sa Bisaya. Diba? Ito na naman yung magkano na naman daw yung bayad? Ay, nako. Di ba sabi ko nga dito, kung maririnig ng Pangulo, no? Hihiling ako sa Pangulo na sana magkaroon ako ng monthly payment, no? PBBM, Mr. President, baka naman pwede po magkaroon ako ng monthly payment kasi po, since 2021, ako po ay nagbablog na at piniplex ko na po kayo pero hanggang ngayon wala po akong monthly payment from you. Wala po, no? Kahit from PCO, wala Yung presidente namin, ayaw kasi ng trolls. Ayaw niyang magbayad ng mga trolls o troll farm or attack dogs. Ayaw ng Pangulo, no? Kasi ang Pangulo namin ay mabuting tao. Hindi siya katulad ni Duterte. Nagbabayad ng troll farms, no? Merong ebidensya. Duterte, $200,000 pangbayad ng troll farms. At inamin ni Duterte na talagang siya ay may troll farms. Yun ang talagang nagbabayad ng troll farms. Diba? Pero kami, tagal-tagal. 2021 pa ako nag-flex sa Pangulo. Maraming beses na rin yung Facebook ko ay nasususpindi sa kakaflex ko sa kanya, sa pakikipagdardagulan. Dati sa mga dilaw at sa mga pink, ngayon sa mga DDS, hanggang ngayon wala akong bayad, monthly payment. Pero okay lang sa akin kasi nakita ko yung Pangulo ay worth it na ipaglaban kasi matinong Pangulo at isang Pangulo na nagmamahal na tunay sa bayan at gusto niya na ang Pilipinas ay maging maayos, maging maganda, dalhin tayo sa isang tunay na masaganang bagong Pilipinas. Kaya kahit na wala akong bayad, okay lang. Pero nananawagan pa rin ako sa mahal na Pangulo, baka naman pwedeng magkaroon ng monthly payment. Bakit? Para naman maging totoo yung sinasabi ng mga DDS na ako daw ay isang bayaran. Diba? So kapag ako ay nagkaroon na ng monthly payment, proud ako niyan. Huwag kayo mag-alala mga DDS, hindi ko yan itatanggi. Pag nagkaroon na ako ng monthly payment, no? So tulungan niyo ako manawagan sa Pangulo nating BBM. Manawagan tayo na bayaran ako monthly. Para totoong ako ay maging bayaran. Kasi proud ako. Proud ako noon. Bakit? Yung tagal-tagal ko nang nag-flex sa Pangulo until na wala pa akong bayad. Diba? So, sana lang, no? Sana maging totoo. Para magkatotoo nga na ako ay bayaran. Diba? Yun lang yun. Proud ako kapag nangyari yan. Proud ako. Kasi, bakit? Kasi, yung sinusuportahan ko, maayos, matino, hindi killer, hindi magdanakaw, hindi sinungaling, hindi nagmumura sa Diyos, hindi bastos. Proud ako kasi yung sinusuportahan ko ay matinong tao, family man, iisang asawa, mahal na mahal ang mga anak, talagang maayos na Pangulo ng Pilipinas, mapagmahal sa bayan, inuuna ang bayan, pinaglalaban ng West Philippine Sea, hindi binibenta sa China.
Proud ako. Proud ako. Kaya sakali na makatanggap ako, no, ng monthly sa ating Pangulo, ipagyayabang ko yan sa inyo, mga DDS. Hindi na ako kailangang akusahan. Kasi kapag nagkaroon na ako ng monthly payment sa Pangulo, matutuwa ako niyan. Proud bayaran, no? Kaya sana magkatotoo, sana na ako'y bayaran ng Pangulo, no? So, PBBM, baka naman, pwede bang mag-start na? PBBM? O ano kayo ngayon, mga DDS? Asal talo na naman kayo. Asal talo na naman kayo. Ano kayo, mga DDS? Proud po ako, no? Si Nene Days. Proud po ako. In a way na ako ay babayaran. Kung sakaling mabayaran nga ako ng Pangulo monthly, proud ako dun. Basa muna tayo dito, no? Randy James, sabi ni Randy James, keep it up po, madam. Mabuti pa kayo. Dahil alam nyong manindigan at ipaglaban ang tamang tao. Yes po, paglalaban natin ang tamang tao, no? Tamang tao lang po. At yun po ay si PBBM. Sabi ni Nene Days, aircon ka po, hindi kaya electric pan ang init sa Pinas. Wala pa pong pang aircon, no? So electric fan lang po muna. Electric fan. Sabi naman ni David Melencio, Garapon Relase, bagay kay Duterte para makauwi ng Pilipinas. Yung abo ni Duterte, ipasinghot sa mga DDS na aray ko. Grabe ka naman, David Melencio. Masyado ka namang harsh sa mga DDS. David Melencio, masyado ka namang harsh sa mga DDS. Huwag naman. Sabi ni Grace Bruta, buti ka pa, hindi ka binabayaran. Hayaan mo, meron akong kakausapin para bigyan ka ng reward. Take care and God bless. Yan, sabi ni Grace Bruta. Marami pong salamat. Yan. Sabi naman ni Elda Nardo, tamang bangat at halata kang... DDS na naman to. Kulit. Ay, nako. Sabi ni David Melencio, mabait pa nga ako sa kanila. Samantalang sila, pag nag-isip, mag-rally, ang kapalit lilinduli ng Cebu at Davao. Ngay, no? At saka may sinasabi ngayon yung isang DDS, no? Pag si PBBM daw pumunta daw sa lugar nila para mamigay ng tulong, bubugbugin daw nila. Tingnan mo yan, no? Alam mo itong mga DDS, nakalimutan na nilang maging human, kung paano maging tao, no? Dahil sa kanilang pagiging panatiko, nakalimutan na ng mga DDS kung paano maging tao, no? Wala sa bagay guys, no? Sa bagay. Sinusuportahan nila presidente ng impyerno. Paano nga naman sila magiging mabuting tao? Sinusuportahan nila presidente ng impyerno. Di ba? Sa totoo lang guys, no? Yung sinusuportahan nila, presidente ng impyerno, so wala tayong aasahan sa mga yan. Sabi ni, Boyet, Admin Rich pa, shout out po yan. Shout out po sa iyo, Boyet. Si Gabi, iyak mga DDS. O iyak na kayo daw, mga DDS, iyak ka na, no? Yan, Admin Rich, tama ka, Boyet, yan. PBBM is the best, Fuse Archery, yan. Correct, no? At sabi naman ni Randy James Tadlas, mabuhay po kayo, kasama nyo kami kahit po nasa matinding paninira kay PBBM, solid pa rin ang support at tiwala ng lahat sa direksyong gustong tahaki ng Pangulo para sa pag-unlad at proud Pinoy. Correct! Tumpak! Correct ka dyan, correct ka, no? Sabi naman ni Connie Aureliano, happy lang mo karon mga lods, may araw din kayo, makagaba imo gikaon, kinawat makagaba nga madam, karma is real. DDS to, DDS kasi bugok oy day, Connie Aureliano, ang gaba daily jud magsaba, tanawa mo karon, di tagabaan mo gaba.
Nagabaan mo, di ba? Ang problema, bisan ng mga tao na buutan, bisan itong mga tao na buutan diha sa inyong lugar, oh, damay, nadamay. Ba? Yung karma nyo. Pati yung mga taong mababait sa lugar ninyo, nadadamay. Diba? Ano? Lumilindol ng lumilindol. Kasi, marami sa inyo dyan, di ba? Nung bagong ano nga nitong mga araw lang, anong sabi ng mga nakakarang araw? Ano, 5 barko? 5 barko pupunta daw, no? 5 barko daw, from Mindanao, from Visayas to Mindanao, pupunta daw sa Manila. Para daw pababain daw si Marcos. Pag hindi daw bumaba si Marcos, itong 12 ngayon, mamayang gabi, pag hindi daw bumaba si Marcos, magiging madugo daw. Madugo daw ang October 30. Diba? Ngayon, anong ginawa sa inyo? Pinadalan kayo ng lindol para hindi na matuloy yung inyong 5 barko na pupunta ng Maynila para manggulo. Umayos-ayos kayo sa buhay nyo. Ang gaba, diligid magsaba. Muan nga na sa inyong pertahan. Wa kakabalo. Diba? Kasi, mabuting tao ang Pangulo, ginagawa lahat ng paraan para umayos ang buhay ng mga Pilipino. Pero anong ginagawa nyo? Pinapabagsak nyo. Gusto nyong ilagay yung isang babae na walang ginawa kundi mag-world tour. Tapos tayo pa nagbabayad ng security details niya, pati yung kanyang mga entourage. Tayo ang nagbabayad, taxpayers' money. Gusto nyong ipalit sa Pangulo yung babae na tamad, na walang ginawa kundi magpunta ng ibang bansa, mag-world tour. Gusto nyong ipalit sa Pangulo ng Pilipinas yung babae na walang kaalam-alam sa batas. Pagdating din sa pagsasalita, wala rin. Walang kasensense. Ihaharap mo ba yan sa mga world leaders? Hindi nyo ba na-imagine? Paano mo ihaharap si Sara Duterte sa mga world leaders? Paano niya kakausapin yung mga world leaders? Walang kaalam-alam yan. Tinanong nga, napakasimpleng tanong Anong masasabi mo doon sa zona ng Pangulo? Aba, yes. The zona of President Marcos is my goodness, ang dali-dali ng tanong. Bugok. Yan ihaharap nyo talaga yan sa mga world leaders? Ganyan kabugok? Aba, magunos dili kayo mga DDS. Ihaharap nyo talaga yan sa mga world leaders? Gagawin nyo talaga presidente yan? Ganyan kabugok? Magunos dili kayo mga DDS? Grabe Grabe kayo, napakabugok nyo naman. Grabe kayo. Batas nga, hindi nga niya alam. Lawyer. Tingnan mo yung nangyari. Tingnan mo yung nangyari. Bakit ang tatay niya ay hindi napagbigyan sa interim release? Bakit? Kasi bugok siya. Biruin mo lawyer siya, hindi niya alam na yung mga pinagsasabi niya patungkol sa tatay niya nakakasama sa kaso ng tatay niya. Ano sabi ngayon ng ICC? Nakaapekto daw. Yung mga statement daw ni Sara Duterte, nakaapekto daw sa pagpapalaya sa kanyang tatay. Sabihin ba naman na i-break nila yung jail? Pumunta daw doon. Papuntahin daw doon yung mga Duterte supporters. I-break yung jail. Pakakawalan si Duterte. My God. Attorney? Sure kayo? Sure kayo? Attorney? Attorney ba talaga yun? Sure kayo? Diba? Ganyan ba magsalita ang attorney? My God! Hindi ganyan magsalita ang attorney? Walang professionalism? My gulay!
Wala ka man lang makitang professionalism sa kanya? Attorney? Sigurado kayo? Sure kayo dyan? Sure? Pag-sure mo, oy, pag-sure mo. Attorney ba na siya? Attorney ba na? Pag-sure mo. Sure ba mo dana? Attorney ba na? Kanang ba jiha? Attorney na siya? Sure? Sure ba kayo? Sabi ni Gabi, wow, pikon na pikon sa'yo, mga didilis. Walang mabaribat. Pikon na talaga sila, no? Itong mga DDS na to. Nancy, thanks madam for supporting our president. PBBM. Yes po, susuportahan natin ang ating Pangulo ng Pilipinas, no? Hanggang sa kahuli-hulihan ng kanyang termino. Susuportahan natin. Diba? Katulad din ang ginawa natin kay Duterte, sinuportahan natin siya hanggang sa kahuli-hulihan ng kanyang termino. Kasi siya yung Pangulo ng Pilipinas. Pero anong ginawa ng matanda? Anong ginawa ng gurang na yan? Oh. Aba, nung iba na ang presidente, anong ginawa niya? Binalahura niya yung Pangulo natin. Oh. Dati guys, hindi ko naman binabati ko si Duterte. Pero simula nung yung presidente natin, aba, goodbye sa kay Sara, goodbye. Wala na kayong matatanggap na suporta coming from Marcos loyalists and Marcos supporters. Dahil magmula nung ginanyan niyo ang aming Pangulo, magmula ang Pangulo namin ay yung binaboy. Ba? Di ba pinagtiyagaan ko pa kayo? Dahil ang akala ko baka magbabago kayo. Oh, hindi naman agad ako sumuko kay Sara eh. Kasi sabi ni PBBM, si Sara yung tutulong sa kanya, Vice President. Hindi ko kaagad sinukuan si Sara. Isa ako sa mga PBBM vlogger, PBBM supporter na hindi sumuko kay Sara. Hindi ko binatiko si Sara. Pero nung nakita ko na, matindi na to. Mukhang hindi na to magbabago. Patindi ng patindi ang ginagawa nitong pagtatraidor sa Pangulo. Oh. I think 2024 guys, nang tuluyan na akong kumalas sa Uniteam at binatikos ko na si Sara Duterte. 2024, tandang-tanda ko. 2024 ko siya binatikos. October yan, mga October. Tingnan niyo, pinagtiyagaan ko siya. 2022, 2023. Pinagtiyagaan ko siya. 2024 na ako ng October, doon na ako kumalas sa Uniteam. Kasi, nag-hold on ba ako sa Uniteam dahil naniniwala pa rin ako na baka magbago si Sara. Baka magbago siya ng pananaw niya. Hindi niya gawin kay PBBM, yung ginawa ng tatay niya. Kaso hindi eh. Lumala ng lumala. At alam niyo ba kung saan talaga ako nagalit kay Sara Duterte? Sobrang galit ko na talagang that day kumalas ako. Alam niyo kung anong instance yun. Yung pumunta si PBBM sa ibang bansa, ginawa niya si Sara na caretaker ng bansa, Pilipinas. Tapos anong ginawa ni Sara? Pumunta sa Liwasang Bonifacio. Nakiisa sa rally ng mga kibuloy. Tapos, nandun siya, nasa crowd, nakikipag-selfie, habang sa likuran niya si Glenn Chong, pinagmumura si PBBM, si Elisa, pinagmumura, bibigyan daw niya ng mag-asawang sampal, kung ano pinagsasabi ni Glenn Chong. Alam mo ba yung naisip ko during that time? Wow man, napaka-traidor mo, Sara Duterte. Ginawa kang caretaker ng Pangulo, pagtalikod ng Pangulo, nandyan ka sa Liwasang Bonifacio. Okay ka lang, nandyan ka, at nagsalita pa siya ha. Tuwang-tuwa siya ha. Ano sabi niya? Natutuwa ako dahil may mga ganitong pagkilos na nasasabi natin ang ating mga saloobin patungkol sa gobyerno. Tapos sinabi pa niya, tinanong siya ng SMNI patungkol kay Kibuloy. Ang ginawa kay Kibuloy ay isang pandarahas, my God. Ginawa kang caretaker ni PBBM. Umalis si PBBM papunta ng ibang bansa. Ginawa kang caretaker. Ibig sabihin nun, buo ang tiwala sa'yo ng Pangulo. Pagtalikod ng Pangulo, nandun ka sa Liwasang Bonifacio. Makikiisa ka.
At naririnig mo yung pagmumura, pagpapabagsak sa iyong Pangulo. Pero nandun ka. The fact na nandun ka, ibig sabihin, nakiisa ka sa kanilang adikain na patalsikin ng Pangulo. So simula noon, sabi ko, hindi na. Traidor tong babaeng to, traidor to. Hindi to dapat pagkatiwalaan. Simula noon, talagang, hindi na ako sa kanya sumuporta. Kumalas na ako sa unit team. Hindi na ako sumuporta sa kanya. Kasi traidor siya eh. Tapos, ito, confirm ha? Yung DDS vlogger, Peebles Talakera. Ano sabi ni Peebles Talakera? Kasagsagan daw, early days of Maisog rally. Kasagsagan ng rally ng Maisog. Nandyan pa si Kibuloy. Hindi pa naaaresto si Kibuloy. So, that was 2023. Kasagsagan ng mga rally ng Maisog. Si Sara Duterte daw ang nagpo-provide, nagpupundo ng mga BBM resign na tarpaulin. Confirmed by Peebles Talakera. So, sabi ko, wow, 2023 pa lang. Talagang tinatraidor na niya ng gusto si PBBM. Paano niyan laman na galing kay Duterte, Sara? May nagdi-deliver mga lalaki. Ma'am, saan na namin ito lalagay? Tinanong daw niya. Saan po ba galing yan? Kay BP Sara po. Galing sa Office of the Vice President. So meaning to say, napakaaga pa pala, tinatraidor na niya si PBBM. May pasabi-sabi pa siya na mahal kita, Apo PBBM. I love you, mahal kita, Apo PBBM. Yung pala, tinatraidor niya. Mahal kita sa imong mata. Traidor na babae. So, hindi siya dapat pagkatiwalaan. Doon ako, talagang namulat yung mata ko. Nung pumunta siya ng Liwasang Bonifacio, namulat yung mata ko. Ay, napakabugok ko naman. Nag-hold on ako sa Unipin. Umaasa ako na hindi niya tatraidorin si PBBM. Yung pala, traidor ang bugok, nagaga. Diba? Kaya mula noon, nagano na ako eh. Talagang pinakita ako na eh, na talagang kumalas na ako sa Unity. Traidor siya eh. At ito, lately, lumalabas, diba? Lumalabas yung mga katotohanan na traidor talaga siya. Inamin niya mismo, diba? Sugar importation number 1 pa lang. Naka-ready na ang kanilang articles of impeachment kay PBBM. Ano yan? Sugar importation number 1, nandyan pa si Vic Rodriguez, 2022. See? 2022 pa lang, naka-ready na ang kanilang articles of impeachment. So, ibig sabihin, totoo pala yung alingas-ngas na naririnig sa Kongreso. Na kaya pala, ang kwento kasi sa Congress, kaya daw si Gloria Macapagal Arroyo ay na-demote, una demoted lang, dahil lumapit siya sa mga kongresista, nanghingi ng suporta para patalsikin si Romualdez. Ang mga kongresista naman, nagsipuntahan kay Romualdez at sinumbong si Gloria. Anong nangyari kay Gloria? Demoted siya. Kaso hindi pa siya hindi pa siya sumuko. Pangalawang pagkakataon, kumausap ulit siya mga kongresista na sumama sa kanya para tanggalin si Romualdez sa pagiging speaker. Lumapit ulit yung mga kongresista kay Romualdez. Ganito po, gusto ko yung patalsikin. Lumapit sa amin, si GMA, na kumampi kami sa kanya. Anong nangyari? Pangalawang pagkakataon, anong nangyari? Hindi na siya demoted. Tinanggal na siya sa kanyang pwesto. Dati, di ba, siya, senior deputy speaker. Tapos, nung unang offense, demoted lang. Meron pa siyang ranggo, demoted lang. Bumaba lang ang ranggo niya. Pangalawang attempt ng kudita sa Congress, tinanggalan na siya ng kapangyarihan. Anong nangyari? Galit na galit si Sara. Diba? Tinawag na yun, natambalos-los si SP Martin Romualdez kasi nabigo ang kanilang plano
na tanggalin si Speaker Martin Romualdez. Yan ang dahilan kaya tinawag niya na tambaluslos. Galit na galit siya hanggang langit, hanggang impyerno ang kanyang galit kay Romualdez dahil hindi natuloy na si Gloria ang mag-take over as a Speaker of the House. Bakit gustong-gusto ni Sara na si Gloria ang mag-take over as a Speaker of the House? Kasi nga, naka-ready na, 2022 pa lang naka-ready na ang kanilang articles of impeachment para kay PBBM. Kasi gusto nilang ipa-impeach si PBBM, hindi nila kayang ipa-impeach hanggang dyan. Hanggang nandyan, Sir Romualdez. Walang makakagalaw kay PBBM. Kaya gusto nila tanggalin si Romualdez. Kaya si Sara galit na galit siya kay Romualdez dahil nabigo ang kanilang dalawang attempt sa Kongreso na pagtanggal kay Romualdez para mag-file na sila ng articles of impeachment. Kasi kapag wala na si Romualdez, kapag si Gloria na ang nandyan, o lahat yan, syempre lahat yan, kaya na yan imanipula ni Gloria. So si Gloria na ngayon ang mamumuno sa Congress. So yan na, papa-impeach na si PBBM. 2022 pa lang ready na ang articles of impeachment ng mga ni Sara Duterte para ipa-impeach si PBBM. Yan ang katotohanan. Tingnan ko yung video ng pag-amin ni Sara Duterte na sugar importation number 1 pa lang. Nandiyan na ang kanilang articles of impeachment para kay PBBM. Yan. So nakita mo guys, nakita niyo yung pagiging ni Sara, pagiging traitor, no? Sugar importation number 1. Ready na ang impeachment ni PBBM. Yan, Sara Duterte. Ito yon yung nabuking na siya. Galing na sa bibig niya mismo eh. That is a betrayal of public trust. Classic. Dili mo pwede kung haon ang isa ka Pilipino dinhi sa sulod sa ato ang nasod. Unya dadon mo isa kay ni og airplane. Dadon mo sa lain nasod ug ihatag nimo sa dayuhan niya. Mingaw ka ikulong na siya. Dili na siya pwede. Ang tawag ana sa international law, extraordinary rendition. It's a crime. Dili na siya pwede. Kanang ginagawa ni civil offense. Tama kita siya, sir. Yes. Siya dapat Binudodoy niya ang mga tao. sayahan ibuhan kay President Duterte. Binudoy niya ang mga tao. Marami articles of impeachment. So good pa sa sugar order number 1. Naka-ready na siya. Naka-ready na siya, mama. Ulitin natin ha. Ang sabi niya, guys, Bisaya eh. So, i-ano ko sa inyo, translate ko sa inyo yung mga hindi nakakaintindi ng Bisaya. Ang sabi niya, naaman ni. Ibig sabihin, meron kami. No? Meron daw sila articles of impeachment. Naka-ready na. Simula pa sa sugar importation number 1. Kailan ba yung sugar importation number 1? Diba? Yan yung wala si PBBM, nasa abroad. Si Vic Rodriguez lang ang nagpipirma-pirma dyan. Di ba? Yan yun. Yan yung panahon na si Vic Rodriguez ay pinapakialaman, pati sealed of the president. Nagsiselyo-selyo siya, nagpirma-pirma siya, no? Pinapakialaman niya para magkaroon ng sugar importation. Yun pala, nagulat na lang ng Pangulo, bakit may ganito? Ang laki ng importation, wala naman palang utos ang Pangulo. Yan yun. So, parinig ko sa inyo ulit, guys, ha? Nandyan pa si Rodriguez, ha? Meron na silang sugar, meron na silang articles of impeachment, naka-ready na. So, dito, pinatunayan lang ni Sara na talagang totoo pala yung mga sinasabi na kaya lang siya nakipag-tandem kay PBBM dahil para matupad yung plano nila ni Gloria na magti-10 years siya. Ang plano nila, original plan, magti-10 years siya sa pagiging Pangulo ng Pilipinas. No? Pakinggan nyo, guys. Marami articles of impeachment. So good pa sa sugar order number 1. Naka-ready na siya, ma'am. Pero ma'am, grabe, impeachable offense.
Di ba? Malinaw pa sa sikat ng araw. Meron kami articles of impeachment simula pa sa sugar importation number 1. Naka-ready na yan siya, ma'am. See? So, ganyan ka-traidor si Sara Duterte. Ganyan siya ka-traidor. At ang isang taong traidor, kahit kailan, hindi ka pwede maging hero, hindi ka pwede maging leader ng bansa dahil pati ang mga Pilipino na iyong mga mamamayan tatraidorin mo. Kaya nga tinraidor tayo, di ba? O ano yung issue ng West Philippine Sea? No? Tuwing binubomba ng mga China, yung ating mga barko, tuwing binubuli ng ating mga Coast Guard. O pag tinanong mo siya, no comment. Yan ay isang klase ng pagtraidor sa Pilipinas. Yung pag nano-comment mo, isang klaseng pagtatraidor yan. Pilipino ka. As a Filipino, karapatan mo na magsalita. Hindi mo pwedeng sabihin na, ay hindi naman ako sa Department of Foreign Affairs eh. Hindi ganoon. Kahit ang isang ordinaryong Pilipino may karapatan. Yan pa, Vice Presidente. Dapat yan, nagsasalita dapat yan about West Philippine Sea. Pero hindi niya magawa kasi traidor siya sa sarili niyang bayan. Mas kumampi siya sa China kaysa sa Pilipinas. Eh di ba? Anong sabi niya dun sa isa niyang isa niyang statement? Tinanong siya, "Are you pro-China?" Ano sabi niya? "I'm not pro any country at all." Oh. Madali lang sabihin na, "I'm pro-Philippines because I'm a Filipino. And I'm the Vice President. I'm pro-Philippines." Madali lang sabihin niya, di ba? Pero bakit hindi niya kayang sabihin? Bakit niya kailangang sabihin, "I'm not pro any country at all"? Bakit niya sinabi yun? Dahil ayaw niyang masaktan ang China. Ayaw niyang masaktan si Xi Jinping. Hindi rin niya pwedeng sabihin, I'm pro Philippines, I'm pro China, no? Hindi rin niya pwedeng sabihin I'm pro China. Kasi masasaktan naman ang mga Pilipino at baka patalsikin na siya. Kahit yung kanyang mga kampon na DDS, baka patalsikin siya. Pag sinabi niya ng hayagan na pro China siya. So para safe, play safe siya, no? Para safe, sinabi na lang niya, "I'm not pro any country at all." Ganon pa siya ng ulo. "I'm not pro any country at all." O, di ba? O. Kita mo yan? Traidor sa Sara Duterte. At ang isang taong traidor, kahit kailan, hindi mo po pwedeng mapagkakatiwalaan. Hindi mo mapagkakatiwalaan kahit kailan ang isang taong traidor. Tandaan niyo yan. Traidor si Sara Duterte. Traidor siya. Kita mo, sariling bansa, tinraidor. Sabi naman nung Zero, na isang DDS, no? BBM forever, ibalik si Romualdez at si Saldico sa Congress. Aba, hindi na po babalik si Romualdez sa Congress. Dahil ang sinabi ni Romualdez, siya ay makikipagtulungan sa investigasyon. At makikipagtulungan siya for transparency at para talagang ang flood control investigation ay maging patas. Kaya siya nagbitiw sa pagiging Speaker of the House kasi gusto niya na maging patas ang investigasyon. Kasi nga naman, kapag Speaker of the House siya, masyadong masyadong ang taas ng level eh. So, medyo mangingilang, no? Mangingilang yung mga ICI na siya ay ipatawag at siya ay tanungin ng bonggang-bongga dahil syempre Speaker of the House ka. Biruin mo, ang members mo, 300 plus. Masyado kang makapangyarihan. Kaya nagbitiw siya kasi gusto niya maging patas ang investigasyon. Hindi siya babalik hanggat yan ay hindi naaayos. Dahil si Speaker Martin Romualdez ay may delikadesa. Isang kaugalian na napakaganda. Delikadesa na wala kay Sara Duterte. Si Sara Duterte ay walang delikadesa. Tingnan nyo nga, impeachment niya.
trial. Nang ginawa niya? Ginawa niya lahat ng paraan para pigilan ang trial. Walang delikadesa. Kapal na mukha. Super kapal na mukha. Ang Sara Duterte. Ang grabe ang kapal na mukha. Nananaba na sa kakapalan ng kanyang mukha. Kain ng kain. 15:30. Sumasahod. 15:30. Pero walang trabaho. Ang kapal ng mukha. Diba? Sumasahod. 15:30. Pero walang trabaho. Super kapal ng mukha. Nananaba na sa kakapalan ng kanyang mukha. Nakikita mo talaga yung tao na makapal na mukha. Diba? Kapal na mukha. Diba? Super kapal ng kanyang mukha. Tapos kita mo naman, kita mo. Tuwing nagano siya, tuwing pumupunta abroad, tayo nagbabayad. Tayo ang nagbabayad sa kanyang security detail. Tuwing punta niya ng abroad, ilang bansa na pinuntahan niya? 11 country na ang pinuntahan niya. Tayo ang nagbabayad ng security details ni Sara. Sa dami ng kanyang security, tayo nagbabayad doon. Tapos, yung pag nagsama pa siya ng staff, tayo din nagbabayad noon. Kasi ang binabayaran lang ni Sara, sabi niya hindi ko alam kung talagang nagbabayad siya. Ang binabayaran daw niya ay yung kanyang personal na gastos at saka pag may kasama siyang pamilya, yun daw, kanya daw yun. Pero yung sa security niya, sa mga bodyguards niya, tayo yun, taxpayers money. At yung mga, pag nagsasama siya ng mga staff, ng OBP, tayo din ang nagbabayad. Hello, Che! Bakit ngayon kita nakita, Che? No? Nasaan ka na napunta, Che? Bakit ngayon kita nakita? No? Yan. So, pakita ko sa inyo, guys, ito, pag-amin. Ito ang pag-amin. Inamin ng Office of the Vice President na galing sa taxpayers money. Itong gastos, no? Ng kanyang mga security guards, security details, no? Taxpayers money. Ganyan kakapal ang kanyang mukha. Kapal na mukha niya. Super kapal ang kanyang mukha. No? Mga kaibigan, bilang ordinary citizen ng ating bansa, may karapatan tayong magsalita, no? Meron tayong freedom to express yung ating mga disgusto, lalo ng ganito na pinagluloko na tayo ng Vice Presidente, sobrang kapal na mukha niya, no? So may karapatan po tayo, no, mga kaibigan. Kaya i-express natin yung ating galit, no, dito sa ginawa ni Sara Duterte na punta ng punta ibang bansa, tapos tayo ang nagbabayad, no? Tayo ang nagbabayad ng kanyang mga bodyguard, no? Okay. Pakita ko sa inyo Dapat lang guys, dapat lang tayong magalit kasi biruin mo tingnan mo yung perang yan guys, dapat ginagastos yan para sa mga Pilipino. Pero anong nangyari? Ginagastos para sa kanya. Kapal mukha, di ba? Dapat yan ginagastos para pantulong sa mga Pilipino. Merong mga nasalanta. Pero ginagamit lang para sa kanyang security. Kapal na mukha. Okay. Pakita ko sa inyo. Makapal na mukha niya guys. Ito na. That the travels of the Vice President have been... Sir, just to clarify, you mentioned that the travels of the Vice President have been covered by Travel Authority and did not include public funds. So saan po nagastos yung 7.4773 million for the foreign trips? Dali. Tinatanong ng reporter, saan naggastos yung 7.400 something million? Nakalagay kasi foreign trips, no? Kasi ang sabi ng babae, kung totoo na si Sara Duterte ang gumagastos ng kanyang para sa sarili niya, bakit meron ganito kalaking pera? Saan ito ginastos? Nakalagay kasi foreign trips. So saan ginastos yan? So ayan yung sasagutin na ng OBP. 47 million was utilized for the security personnel of the OBP and including the close-in or the civilian personnel. Ayan. So yung pera daw na sinanabit, no, ay ginamit para sa kanyang mga security details, kanyang mga close-in, yung mga pag meron siyang mga kasama,
no? Nagsasama siya sa OBP, halimbawa ng secretary or kung sino mang malapit sa kanya sa OBP, halimbawa si Sulaika. Oh. So, yan yung ginagastusan, no? Yung security details at saka yung kanyang kasama sa OBP, yan yung ginagastusan, taxpayers' money. So, meaning to say, tuwing lamierda niya ay nasusunog ang pera ng taong bayan. Tuwing lamierda ni Sara sa iba-ibang bansa, nasusunog ang pera ng bayan. Na kung titingnan mo, ang daming mga Pilipino na naghihirap, ang daming mga Pilipino na kailangan ng tulong ngayon dahil dito sa mga nangyari na mga pagyanig ng lupa, lindol, mga nakakaraan, bagyo, baha. Pero si Sara, nag-world tour siya, 11 country, more than 11 countries na napuntahan. Tayo ang nagbabayad ng kanyang security. Tayo ang nagbabayad kapag may sinasama siya na entourage. Tayo ang nagbabayad doon sa mga personnel na sinasama niya from OBP. O di ba kapal na mukha? Tayo ba, simpleng Pilipino, nagagawa ba natin na gumamit from taxpayers' money? Oh, nagagawa lang natin yan kapag binibigyan tayo ng ayuda, binibigyan tayo ng tulong. Kaya nga, di ba, sa mga programa ng Pangulo, ng mga ayuda, mas natutuwa ako dito eh. Sa totoo lang. Pero ayaw to ng DDS, di ba? Galit na galit sila sa Pangulo. At saka kay Speaker Martin, nung nandyan pa si Speaker Martin. Kasi daw, puro daw ayuda. Ayuda nation! Aba, mas buti na yung ayuda. At least, napapakinabangan ng mga Pilipino ang sarili nating pera. Pero ito, Sara Duterte, tayo nagbabayad. Ginisa tayo sa sariling mantika. Tayo nagbabayad ng security details niya. Pati pag may sinasama siya from OBP, ng mga personnel, tayo din nagbabayad. So, mas gusto ko pa ang ayuda. Dahil napupunta sa mamamayang Pilipino. Ito, sila lang nagnanakaw. Sila lang nakikinabang. Diba? Samantalang ayuda, ibigay mo yan sa mga poor piece, ibigay mo yan sa mga kulang ang mga pera, kulang yung kanilang mga sweldo, papakinabangan pa, makakatawid gutom pa. Pero ito, nakaw. Sila ang nagnanakaw. Tayo gumagastos. Ginagastosan natin sila taxpayers' money para sa kanilang luho, para sila ay magbakasyon. Ganyan kakapal ang mukha ng Vice Presidente na yan. Ganyan siya kakapal, makapal ang mukha, kaya nananaba sa kakapalan ng mukha. Tingnan nyo itong itsura niya, sa sobrang kapal ng mukha. Sobrang taba na sa kapalan ng mukha niya, no? Nananaba sa kapal yung mukha. Grabe. Tindi. Ang tindi ng kapalan ng mukha. Hindi talaga, parang wala na talagang to. Kumbaga parang guys, parang ordinaryo na lang sa kanya ang pagiging makapal, no? So hindi na siya tinatablan ng kahit anong insulto. Kahit na insultuhin siya ng mga mamamayang Pilipino, hindi na siya tinatablan. Ganun siya kakapal, no? Kapal na mukha. Yung pera natin ginagastos lang. Yan. Ito. Ang Pangulong sugsug sa trabaho nangangayayat dahil sa kakatrabaho. Ang Vice Presidente na bakasyonista, nananaba at patuloy nananaba ang mukha at ang katawan dahil sa kakabakasyon at walang trabaho. PBBM, the working president. Sara Duterte, ang bakasyonistang Vice Presidente. Rito, walang personalan. Ang Pangulong sugsug sa trabaho. Si PBBM, sub sa trabaho. Kaya yung katawan, fit na fit, lean na lean, fit na fit ang katawan ng Pangulo dahil sub sa trabaho. Sara Duterte, nananaba, wala kasing trabaho, pati yung kanyang mukha, nananaba dahil sa sobrang bakasyon. Di ba? Nananaba dahil sa kain lang ng kain. 15:30, sige, sweldo na. Ang kapal na mukha, kain ng kain, sa sweldo, from taxpayers' money, pero wala naman siyang trabaho. Inutil! Pinaka-inutil ng Vice Presidente. Galit na galit yung mga DDS. Galit
Galit na galit tayo mga DDS. Galit na galit tayo mga DDS dito. Ay, nako. Galit na galit tayo mga DDS dito. Ay, nako. Ay, sabi ni Amparo Marquilla, mas maganda sa'yo, lagot ka, ano, magkano ka, 32 million, binangga mo, ano, 32 million? Well, 1 million lang kayo, 1 million lang kayo, mga DDS, real talk tayo dito, 1 million lang kayo. Yan lang ang boto ninyo kay Sara Duterte, 1 million lang kayo. Bakit? Ito logic, gamitin ang gamit utak. Makinig ng mabuti at intindihin, gamitin ng utak. Si PBBM, 31 million ang bumoto. 31 million ang bumoto kay PBBM. Gamitin ng utak makinig. Logic ito, logic. 31 million ang bumoto kay PBBM. Siniraan siya ni Duterte. Oy, wag kayo kay PBBM. Oy, bangag, na ganito yan. Weak leader yan, ganito yan, sinira siya ni Duterte. O dito kayo, nag-isko, no? Mukauson, yung mga aliporis ni Duterte, pumunta kay isko. Vivian Veles, Bayad Bay, lahat, isko sila lahat. Kinampanya si isko, pati si Duterte, isko. Diba? Okay, ito na. Si PBBM, hindi siya pwede iboto ng mga dilaw. Kasi ang mga dilaw, never again. Hindi rin siya pwedeng iboto ng mga pink kasi nandyan si Leni Robredo. Siyempre, ang iboboto ng dilaw at ng pink, si Leni Robredo. Tandaan nyo to Yung mga DDS, hindi rin po pwedeng bumoto kay PBBM. Kasi andyan si Isko, Isko. At saka sabi ni Duterte, huwag daw iboboto yan, weak leader daw yan. Yan daw ay hindi daw yan maaasahan kapag mayroon daw mga krisis. So sinira ni Duterte totally si PBBM. So meaning to say, ang mga DDS naniwala. Naniwala ang mga DDS kay PBBM. Sinong binoto ng mga DDS? Isko. Isko bumoto kay ang mga DDS bumoto kay Isko. So, yan given. Pinklawan, Dilawan, si Leni Robredo ang binoto. DDS, si Isko Moreno. Si PBBM ang bumoto sa kanya, solid. Marcos loyalists, Marcos supporters. 31 million solid Marcos loyalists and Marcos supporters. Ngayon, bakit naging 32 million si Sara? Kasi yung 31 million, yan yung Marcos loyalists and Marcos supporters. Sinunod natin si PBBM. Sinunod namin, bumoto din kami kay Sara. Kaya si Sara naging 32 million. Kasi yung 31 million, amin yun, Marcos loyalists, Marcos supporters. Ang DDS lang ay 1 million. Kaya si Sara, mas malaki ang boto. Tapos naging 32 million. Kasi, yung 1 million ni Sara, DDS yun. Yun yung mga hindi bumoto kay PBBM. Make sense? Logic, di ba? Madali lang intindihin. Kaya naging 32 million si Sara Duterte dahil yung 1 million na sobra, yan lang ang DDS. Na hindi, yan lang ang boto ng DDS talaga at hindi yan bumoto sa Marcos. Dahil, sino ang binoto nila na presidente? Isko. Hindi naman sila bumoto kay PBBM Kaya nga nakakatawang isipin na sinasabi ng mga DDS na nabudol daw sila ni PBBM. Hello, wag kami. Dahil hindi kayo bumoto kay PBBM. Ang binoto nyo si Isko. Dahil si Duterte, siniraan niya si PBBM. At si Isko ang talagang ikinakampanya. Presidential communications niya ni Duterte. Isko. Mukauson, si Isko. Vivian Veles, Isko. Yung mga Greco Belgica, yung mga yung mga Maka Duterte, Isko, dito tayo, Isko. Isko. Pero anong nanalo? Malakas ang loyalista at ang Marcos supporters. Tahimik lang kami. Mga bugay, tahimik lang kami. Hindi kami mayabang sa social media. Hindi kami nagyayabang na marami kami. Pero once nabutuhan, doon kami lumabas. Tahimik lang kami. Yan ang totoo. Hindi kami mayabang sa social media.
Pero pagbotohan, yan na yun. Kasi ang labanan na yan, President, BBM. Pagpipilian, President, BBM, Leni Robredo. Oh. Yung tatlong yan, huwag na natin isama yung iba. Kasi kumbaga mga mahihina. Sige, BBM, Leni Robredo, Isko. Yan yung mga presidentiable. Oh. Sa kabila ng lahat na siniraan ng gusto, siniraan ni Duterte si PBBM, nanalo pa rin. Kasi marami kami, Marcos loyalists, Marcos supporters. Eh paano ba naman, kakalabanin nyo, no? Kakalabanin nyo ba naman? 1965, may Marcos loyalist na. 1965, Pangulo na si Apu Lakay hanggang 1986. Oh. Maraming supporters si PBBM. Kaya kayo, huwag kayong magyabang dahil wala kayong ilalaban sa 2028. Sa totoo lang pag binigyan si PBBM ng another chance na tumakbo sa 2028, my God, ilalampaso si Sara. Sabihin ko sa inyong totoo, ilalampaso yan. Kung dati nakakuha siya ng 32 million dahil kami na 31 million bumoto sa kanya, alam niyo ba sa 2028? Yung 31 million, wala na yan. Wala na kay Sara ang 31 million kasi Marcos loyalists and Marcos supporters yan. Kaya kapag tumakbo siya sa 2028 at andyan si PBBM, tumakbo din ang kalaban niya, makikita ni Sara ang katotohanan na 1 million lang ang boboto sa kanya. DDS lang. Ay baka nga ngayon di na 1 million kasi ang alam ko nabawasan na ang supporters ng DDS dahil sa kanyang kabubuhan at katangahan. At makita na rin, marami na rin mga DDS ngayon na nagising. Kaya baka pagdating ng 2028, kapag naging kalaban niya si PBBM, baka ang bumoto kay Sara ay nasa 600,000 na lang. At si PBBM, 33 million ang makuha. Diba? Ano ngayon? Wala kayong masagot. Sumagot kayo! Sagot! Sagot! Oh, sagot kayo. Wala kayong masagot. Oh. Wala kayong masagot, no? Wala silang masagot. Ay, naku, nakadalawang oras na pala tayo. Well, maraming po salamat sa mga nanood. Maraming po salamat sa mga PBBM supporters, mga Marcos loyalists. Salamat din po sa mga Pinklawan, sa mga Dilawan. At saka maraming salamat din sa panunood sa mga bugok na DDS. Salamat din sa mga bugok na DDS. Gabi sabi ni Gabi, 2 oras mong na high blood ang didilis. Salamat guys, bye bye.